Naisip mo na bang tumira sa isang lugar na mahirap marating, kung saan napakadelikadong daanan ng mga kalsada, samahan pa ng lamig na tumatagos hanggang buto, at ang tanging paraan upang mabuhay ay makipagtulungan at dapat kasundo mo ang iyong mga kapitbahay? Sa Northern Pakistan, nakatago sa pinakamataas at mapanganib na mga bundok, may mga nayon na tila makupad pa sa fast food ang galaw ng oras at laging not available ang gusto mong kainin. Simple lang ang buhay, wala masyadong pasaway, wala ganong pinoproblema at pinagkakagastusan. Pero nakakainip. Siyempre walang shopping mall, walang maayos na internet at madalas walang kuryente. Gayunpaman parang nakatira ka sa isang farm resort sa ganda ng mga tanawin. Ang mga taong nakatira sa mga bundok na ito ay may kakaibang paraan para mabuhay na mahirap nang gawin sa panahong ito. Nagtatanim sila ng kanilang sariling pagkain, nag-aalaga ng mga hayop at namumuhay na parang sa panahon pa ng mga Kastila. Sumusunod sila sa mga sinaunang tradisyon at nagsasalita ng mga wikang sila lang ang nakakaalam. Sa video na ito, malalaman mo kung paano nabubuhay ang mga pamilya na pinaka-isolated na mga nayon sa Pakistan at tuklasin kung paano sila nabubuhay ng masaya sa ganitong katinding lugar. Ang makikita mo dito ay hindi kapanipaniwala. Tito John's TV. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking bulubundukin sa mundo, tulad ng Karakoram, Indus at Himalayas. Ang pinakakilalang rehiyon kung saan nakatira ang mga komunidad na ito ay tinatawag na Gilgit-Baltistan, isang bulubunduking lugar na nasa border ng China, Afghanistan at India. Napakahirap huminga sa mga lugar na ito dahil sa napakataas at ang panahon ay nagbabago sa loob ng ilang minuto lamang. Marami sa mga nayong ito ay maaari lamang mapuntahan sa pamamagitan ng mga makikitid at mapanganib na mga kalsada na tumatawid sa mga bangin at dumadaan sa mga marurupok na mga tulay na gawa sa kahoy at lubid. Sa loob ng mahabang panahon dahil sa sobrang liblib ay halos nabura na sila sa mapa. Hindi sila masyado nakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bayan at umiiwas sila sa gulo. Kung hindi pa natuklasan ng mga explorer at scholar nitong mga nakaraang dekada, ay hindi pa mapapansin na nasa Earth pa ang mga ito. At kahit ngayon, marami sa kanila ang nananatiling suplado. Ayaw nilang makihalabilo, kontento na sila sa kanilang simpleng buhay. Ang pamumuhay sa mga nayong ito ay isang kakaibang karanasan, malayo sa ingay at gulo ng malalaking lungsod ng Pakistan. Ang nakapalibot na tanawin ay kapansin-pansin, mga taluktok na nababalutan ng snow, malalim na lambak, nagyeyelong tubig at kalat-kalat na mga halaman. Ang tunog ng tubig na dumadaloy sa mga bundok, hampas na mga sanga at dahon at huni ng ibon ang madalas naririnig na ingay. Ang takbo ng buhay ay mabagal. Petiks-petiks lang ang galawan nila at aantay lang na dumilim tapos gigising ng maaga upang asikasuhin ang mga pang-araw-araw na gawain. Asikasuhin ang mga alagang hayop, anihin ang kanilang itinanim at maghanda ng pagkain. Dito ang kaligtasan ng buhay ay nakasalalay sa kooperasyon at pagkakaisa ng mga magkakapitbahay. Sa ilang mga nayon ng Pakistan, ang pagkain ay hindi dumarating sa pamamagitan ng truck o makakabili lang sa supermarket. Sa ganitong lugar, ang bawat pamilya ay dapat magsumikap para matiyak na may ilalapag sa mesa dahil doble o triple ang patong sa mga tindahan. Ang pagsasaka ay ang numero 1 nilang kabuhayan. Gumagamit sila ng mga tradisyonal na pamamaraan ng patubig, tatanim sila ng trigo, patatas, barley at iba pang gulay na kaya mabuhay sa malamig na klima. Mahalaga rin ang pag-aalaga ng hayop, gaya ng mga kambing, tupa at baka na nagbibigay ng gata na ginagawa rin nilang keso at yogurt. Ang karne ay pinapausukan upang tumagal sa mahabang buwan ng taglamig. Ang pag-iimbak ng pagkain ay isang pangunahing kasanayan. Bago dumating ang malupit na taglamig, tinitiyak ng mga pamilya na mayroon silang sapat na pagkain sa loob ng ilang buwan. Ang taglamig sa mga nayon ng hilagang Pakistan ay isang pagsubok. Kailangang magtiis sa mga temperatura na maaaring umabot sa -20 degrees Celsius.
Sa ganitong panahon, madalas natakpan ng snow ang buong lugar nila at dagdag pahirap sa mga daanan. Sa ilang mga nayon ng Pakistan na nanatiling buhay ang mga tradisyon, lumalaban sa paglipas ng panahon at kahirapan sa pang-araw-araw na buhay. Ang relihiyon ay isa rin paunahing bahagi ng buhay na ito. Karamihan sa mga tao ay sumusunod sa Ismaili Islam sa araw-araw na mga panalangin at regular na pagtitipon sa moske. Ang mga espiritual na ritual na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa mga tao, ngunit gabay din sa pang-araw-araw nilang buhay. Ang edukasyon sa mga liblib na nayon ng Pakistan ay sobra ding pahirap. Karamihan sa mga bata ay kailangang maglakad ng mahabang distansya patungo sa pinakamalapit na paaralan. Madalas walang kuryente na nagpapahirap sa paggamit ng mga modernong materyales tulad ng mga computer o kahit ilaw man lang. Ang mga klase ay tinuturo sa mga simpleng silid-aralan na may kaunting mga libro at materyales. Ang mga guro ay matindi rin ang pagdadaanan bago makarating ng paaralan, katakot-takot din na paglalakbay. Sa nakalipas na mga taon, ang teknolohiya ay unti-unti nagsimulang maabot. Ang mga liblib na nayon na ito nagdadala ng mga bagong pananaw sa buhay ng mga naninirahan. Kahit ang maliit na pagbabago, malaki na ang epekto sa kanila. Ang mga cellphone na dati ay bihira, dumarami na rin. Para sa marami, ang mga cellphone ay isang tulay sa isang bahagi ng mundo na nagdadala ng balita at mga oportunidad sa trabaho. Ang pagdating ng mga solar panel ay laking bagay sa ilang mga nayon. Nagbibigay ito ng enerhiya sa mga tahanan. Sa kabilang banda, may panganib nga lang. Dahil sa paglipas ng ilang araw, maapektuhan ang mga tradisyon at ang simpleng pamumuhay nila. Ano sa palagay mo tungkol sa buhay sa ilang mga nayon ng Pakistan? Maaari ka bang manirahan sa isang lugar na tulad nito? O sa tingin mo ang katahimikan na ito ay ayos lamang para sa isang mabilisang pagbisita para makatakas sa stress ng buhay? Mag-iwan ng komento sa ibaba upang marinig ang iyong opinyon. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Marami pa tayong kwento tungkol sa mga hindi kapanipaniwalang lugar at kaakit-akit na mga kultura. See you sa susunod na video. Hanggang sa muli.